Okay, so marami tayong natatanggap na tanong mula sa taxpayers at business owners. Kasama dyan, Miss Marge, yung 8% tax, yung e-invoicing hanggang sa books of accounts na minsan nakatenga lang. So, yeah, tama ka. Kaya ngayong episode na to, sasagutin natin ang ilan na mga pinakaraniwang tanong ng publiko. Welcome to Entrepreneurs TV Podcast, where we simplify business, taxes, and government regulations. So this episode is brought to you in partnership with the Bureau of Internal Revenue, RDO 50, South Makati. Miss Marge, kasama pa rin natin ang ating mga guests mula dito sa BIR. Nakasama natin sila for the past 2 episodes. Let's welcome Hansel and Danica again. Welcome back. Good to back. Sana na-miss nyo kami. Na-miss na rin namin kayo. Okay, ito na nga. Sobrang daming questions na dumating. So, let's try na isa-isahin ito. Okay. Simulan natin, Miss Marge, dito sa 8% tax. Tipid ba to o trap? Sino ba yung qualify dito sa 8% tax? At saan ba yung 8% tax na yan? Okay, safe no yun. Well, tipid siya. Kung tama yung pinili mo, no? Trap siya pag nagkamali ka. So, nandito kami ngayon para i-tailor kung anong mas appropriate sa kinabibilangan mong industry. So, 8% tax. So, ano ba tong 8% tax na to, no? So, in lieu of the business tax na percentage, fixed rate na 8% na lang ang babayaran mo as compared to the graduated rate na habang tumataas yung income mo, tumataas din yung babayaran mo plus 3% na percentage tax. So first question natin dito, sino bang qualified sa 8% tax? Di ba yung mga individual? Mga individual na hindi subject sa VAT. Non-VAT. So sino ba yung mga nasa subject sa VAT? Sila yung yung may annual income na 3 million and above po. Mhm. So kung VAT ka, hindi ka na qualified sa 8% po. Yes. So ngayon, pag-usapan natin yung tipid or trap. Example, professional ka. Mostly ito yung mga doctors, brokers, mga real estate brokers, insurance brokers. So ngayon, syempre nagre-register sila with the BIR as a professional. Ngayon, sa industry kasi nila, wala sila masyadong expenses aside from siguro yung gasolina nila, pagkain nila. So, wala silang ima-minus, wala silang expenses na ilales dito sa income nila. So, for example, ang income nila for a year is 1 million. Tapos, ang naging gastos mo sa pagkain, gasolina is 100,000 siguro. So, yung 900,000 na yun, ang laki nung magiging income mo. So, kapag ka naka-graduated rate ka, mas malaki yung babayaran mo. Kasi, I think pag 900,000, parang nasa 25 or 20% na yata yung rate eh. As compared to kapag nag-8% ka, yung 1 million mo, maglalas lang tayo ng 250. So, 750 times 8%. Considerably lower than the 25%, no? So, tipid siya, yung 8%, kapag mga walang gastos yung industry mo. Ngayon, as compared to mga trading. Ano ba mga trading, mga restaurant? Kung sa trading tayo, syempre, nag-incur ka talaga ng cost, ng mga expenses, at magagamit mo yun. Kasi, kasi part of inventory mo as cost of sales. So, hindi advisable sa'yo ang 8% kasi, pwede mo magamit yung expenses mo, lalo na kung actual yun. Kasi, sabihin natin, kung loss ka, assuming na hindi maganda yung, yung taon mo. First year. So, nag-loss ka. Kung 8% ka, hindi magmamatter yung expenses mo, may babayaran kang tax. Whereas kung graduated ka, magagamit mo yung actual incurred expenses mo, wala kang babayaran na tax. Yun po yung yun lang, may 3% ka pa rin na percentage tax. Pero based on gross po tayo doon.
Kaya nga, usually ang nag-a-avail nitong 8% ay yung mga, yung mga professionals na mahirapan silang mag-provide ng mga resibo sa mga expenses nila. Kasi dito, sa 8%, walang deduction. Ang deduction lang doon from the gross sales or receipts mo ay 250. Yun yung ang 250,000 in lieu doon sa dati nating personal and mga deduction. additional exemption, di ba? Dati pag married ka, mga gano'n, meron yan noon. Kung may dependents o Winala na yan, isang bagsak na lang na deduction, 250,000. So yun, after deducting that one, diretso ka na sa 8%, di ba? So beneficial yan sa mga professionals na walang resibo walang sa mga masyadong expenses nila. cost of. Kumbaga parang ang nila, talagang professional sila, yung license nila, yung talaga expertise nila. Whereas kung restaurants or trading, Saka income tax lang siya eh. Bali, ang obligations niya, 3 quarter na income tax at saka 1 annual return. Yan lang ang apat. Simplified. Simplified talaga kasi walang business tax eh. yun lang po, ang catch lang po nung 8%, kailangan i-register mo siya annually. Oo. So mag-update ka ng COR mo beginning of the year, preferably bago mag first quarter. O may income i-check doon, i-check ba yun or i-ex? Yung classification mo, 8% ba ang gusto mong gamitin? Kailangan sa first quarter yun. Yes po, sa first quarter. Throughout the year, 8% ka. Hindi pwede na sa second mag 8% ka. Sa umpisa talaga. Saka hindi ka na mag-change the whole year yan. Tapo. Sa next year, renew mo na kung gusto ka pa rin ng 8%. Yan. So annually siya. Yes po, annual po siya. Okay. So next topic naman is e-invoicing. So bakit may e-invoicing na? Ano pa rin ba to? Align pa rin to sa digitalization ng Yes. AR or was this even before? Naka-align. Align siya. Pero, pero dati meron na. Meron sa mga Large taxpayers no? po. May certain category ng Kasi taxpayer. voluminous kind of yung taxpayer. transactions nila. Hindi siya para sa lahat. Okay. So ano itong e-invoicing? Electronic invoicing po siya. Bale, usually kasi naka-tie up to sa computerized accounting system. Kasi pag in-input mo sa accounting system mo, may function doon na pwede mo nang i-issue yung receipt po. So yun yung kumbaga para in master yung e-invoicing natin, electronic invoicing po. Pero napatupad na ba yan? Actually, ma'am, parang Temporary oo. Kumbaga yung established pa rin yung nasa large taxpayer, po. Sa mga content creators, yung mga e-commerce, yun po yung awaiting further regulation. Online sellers. Yes po. So currently only for large taxpayers. Sino yung considered na large taxpayers? Yung Bawal ba sila sabihin sales, nila? 1 billion. 1 billion. And above, ang gross sales annual. Kumbaga ang category nila is large. Kumbaga kasi meron tayong small and micro, meron tayong medium, at yung mga large and above po. Yun po yung nila. So anong timeline so far for yung mga get mo na mga content creators, mga e-commerce? Sa napagtanungan ko, medyo vague within the year sabi niya. So, pero naman, hoping naman kasi marami rin namang nag-expect eh. Kasi syempre dumadami yung content creators natin araw-araw. Kasi right now, so yung usual invoice pa rin sila. Yes po. Kung naka-register sila. Kung naka-register. Sana naka-register sila. But I think, I assume na mas magiging compliant sila kung may e-invoicing na rin sila. Yes po, opo. Lalo na kung online lahat yung... Kasi streamline na po wala nang parang masyadong hassle sa part nila na magsusulat pa ng manual, ipapadala pa, ganun. At least email na lang or po. So lang din siya, lumabas lang din itong, at least yung e-invoicing for content creators and e-commerce because dumarami na rin yung Opo, yung mga nabibenta online. mga e-commerce natin, mga po. Lazada. Oo, Shopee. Pero pasok din po ba dito yung kunwari bumili ka na nag-purchase ka online tapos di ba may iba pinapadala lang nila yung invoice electronically? Considered e-invoice na rin ba yun?
Hindi po. Kasi yung invoice na yun, parang internal document lang. lang. Parang nila yun. AR lang din. Not registered with the BAR yun. Ayun din. So, Ayun. Kaya, pero eventually, sana Opo. this year meron na. Hoping din naman kami kasi marami rin naman nagtatanong eh. Tama. Nalala ko rin isang episode natin, Miss Marge, any transaction should be taxed. Diba? Kahit, basta lalo na pag online. Opo. Okay. Sige. So, kapag, syempre wala pang guidelines, no? For the e-commerce. And I think, baka may viewers din tayo na mga large taxpayers. Alam na siguro nila kung paano gawin yun. For mga, Automatic. Sa may mga compliance din sila yung submission, di ba? Opo. meron din po. May mga required silang isa. Parang pareho na ito sa US, di ba? Yung sa mga countries, pag nag-purchase ka, alam na, Automatic. Iyan. di ba? We aim to be. Yun ang Opo. voice Yun yung purpose niya. automatic mapunta na ang information agad sa government. Yung ibang mga tao dito, di ba meron ding option right now dito sa Philippines? Hindi ko alam kung regulated siya ng BIR. Kunwari, parang may resibo binibigay nila via text message. Wala po. Wala ba yun, di ba? Hindi po yun. Kasi di ba may ganung option na parang walang physical pero i-send sa'yo. Baka wala na receipt yun, tapos pinicturan. Or advance copy lang. Habang May ganun. Oo. may na-receive kang ganun, sir? Meron. Hindi kaya confirmation lang yun. Yung pag may binayaran yun. Masisiwalat ka pa tuloy. Report mo na Pasensya yan, na sir. Baka yung computerized accounting system niya na ng risk electronic. Text message. Opo. Pwede. Automatic. Baka yun. Pero hindi siya recognize. Hindi po eh. Kasi Kaya yun yung continuous receipt. so far kasi parang Ganon. Na may pwedeng pilasin doon. Di ba meron? parang Parang text message na Yung continuous na baka pinicturan mo. Hindi may kalimutan na lang. sino kaya yan? Kalimutan na. pero yung ang nilalabas kasi na usually sa e-invoicing is in PDF format kasi Ardo. Sir. Okay. Opo. So kung siya, kung ang format niya hindi PDF o most likely hindi yan recognize. Oo, dun. Kasi yun yung nakalagay po dun sa regulation natin na 11-2025. Yung isa sa mga latest regarding sa e-invoicing. Kasi alam mo sa online noon, Oo. nakita ko, may nagbebenta dito ng yung parang, yung resibo na lang, na parang electronic na receipt. Sayo, Paano po yung mga online, yung mga travel, di ba kapag bibili ka ng airline, yun nga, kapag may travel ka. So, Large taxpayer kasi sila, sir. large tax. Sa large tax. Pero paano kung magpo-purchase ako, tapos yung resibo? Kung, for example, yung kunwari... E-invoice ba ang tawag doon? Send through email yun. Yes po. E-invoice yun? Yes po, e-invoice yun. Okay, gets. So, gets. Okay, so kapag na-receive mo yung resibo na yun, e-invoice na yun, and ano yun? Valid yun. Opo. Usually through email yun eh. Kasi di ba pag nag-book ka, enter mo yung email mo, then once nagbayad ka, magpo-prompt yung email. yung po kasama sa computerized accounting. Yes po. Opo, kasama na po yun. Apa. And utilities din po ba kasama dyan? Like, for example, kuryente or water, tapos in-email sa inyo yung resibo? Yun. Opo. Normally ganun po. Yung iba kasi, yung na-mention mo kanina, like yung text message, I think parang confirmation. Confirmation lang payment siya. Oo nga, confirmation lang yun. Hindi ko rin maalala ko sino. Basta may ganun dati. Okay, so kasama sila sa large taxpayers. Kapag may na-receive ka nun, valid yun. Mandatory kasi sila. Naka-tie up na yun sa system nila. So, automatic na dyan. Oo, sa computerized accounting system nila. And from your end, pwede mong itabi lang yun, i-folder mo lang sila lahat para may kopya ka ng official receipts. I-invoice. Okay. Next, Miss Marge. Ito na yung mga books of accounts. Para sa mga MSMEs natin ng mga viewers, ano ba yung books of accounts na yan na minsan nabibili sa mga bookstore,
Booster. Minsan walang Sa national. sa national, walang pirma. Ano ba dapat yung ano diyan? Tatlo ang way, no? To ano, yung sa books of accounts. Oo. Ang ano niyan, manual, no? Manual. Then ang isa, computerized account. Tsaka oo. this leaf po. At saka loose leaf. So, tatlo ang options mo. Pili ka kung alin ka dito. Ang ano ang parating, di ba during tax mapping operation, maraming nakikitang violation. Kaya dapat alam nila para magiging compliant ang mga taxpayers natin. Kasi sa books of accounts, manual books, pag ang choice mo is the manual books, ang compliance mo doon, dapat sulat kamay ang pag-fill up ng libro. Yes po. Ang ginagawa ng iba, sulat kamay using a pen. Ang ginagawa ng iba, itong mga millennials natin, yung mga ano nila, mga accounting in charge. Ang ginagawa, nag-i-Excel file. Piniprint. O, i-print, ididikit. Para Bawal po malinis. yun. Bawal yun kasi ang in-applyan niya is manual. Pag manual, sulat kamay, di ba? Ang sunod, ano pa yun? Yung loose leaf. Doon na po pumapasok O yun, yung pwede ang Excel. Excel yung gusto mong gawin. Pero yung computerized at saka loose leaf, before you can use it, you need BIR permit, di ba? Para i-verify kung compliant permit to siya use. sa permit to use para to check kung compliant siya sa mga bookkeeping requirements. One. Ano pa yung ano sa Yun. So, yung libro, kailangan updated siya on a daily basis. Daily basis. Once na nag-tax map ang BIR dyan, pag tinignan yung libro, dapat, for example, today is June 18. Ang makita namin dapat dyan, June 17, updated ka. Otherwise, we impose penalty. Di ba 3 libro po yun? Ilan ba? four. 4 pala. 4. That is four minimum books of accounts, no? Nakabago ata yung isa. Okay, ano po yung mga kailangan nakalagay sa bawat isang libro na yan? Una muna na you can have as many books as you want basta needed in the operation sa business, no? Pero at least you have these 4 minimum books of accounts. Ano ito? General journal, general ledger, cash disbursement Or journal, purchase and journal. cash receipts journal. Cash receipts or sales book. Yung 4 na yan, dapat meron ka. At least. Pero kung gusto mo sobra, okay lang, di ba? Para saan po yung sobra? For example, So, kung ano eh. pagkulang na? Hindi. naman. Per industry. Oo, depende kasi yan sa organizational structure ng company. Kasi merong company na may subsidiaries, no? Kailangan Subsidiary yan sales ng another. subsidiaries Oo. at purchase. Sige po, isa-isahin natin. Ano po yung general journal na yan? Ang general po, dyan po inalagay lahat. Kumbaga lahat ng Yung daily transaction. maliban sa daily transactions at yung mga any adjustments made po doon po. Usually parang yan yung may debit and credit po kasi journal po siya. So Yan, yung recording niya, may sales Oo. transaction ka. Yes. Nag-issue ka resibo, gano'n, nagbenta ka ng damit. So, ang i-record mo, ang debit dyan, cash. Kasi cash ang na-receive mo. So, ang debit kasi, anything that is received by the company. Ang i-credit mo, anything that is given away sa company. So, i-debit mo ang na-receive mong cash. Then, i-credit mo ang sales. Then, to record sales transaction. Ganon. Yun Yan po ang yung ano. journal doon. Yan ang makikita mo sa journal entry. At kasi, pag debit, siya, may indention kasi yan, debit at saka credit. Yung parang hindi siya pantay, nakaganon. Dito yung Credit yung tapos medyo, may indention ka na ito yung debit, ito yung credit, parang ganyan. So yun ang makikita mo sa general journal. Sa general Sige, ledger gamitin naman. natin yung example mo, Ardo. So, nagbenta ka ng damit. So, nag ka ng cash and debit cash and credit sales. So, dito napapasok si cash receipts journal. So, yung next, no? Oo. Cash receipts journal. Cash receipt. Oo, cash receipts. Journal or ledger. Naman yun eh. Ngayon, since naka-receive ka ng cash, ilalagay mo yan sa cash receipts journal kasi lahat ng na-receive mong
cash, doon mo ilalagay. Kumbaga, naka-ano siya. Oo, naka per invoice siya. So, mas detailed siya. So, nakalagay doon yung date and particulars at yung amount po. Particulars, yun yung, kumbaga, detail ng transaction. Nagbenta ka ng damit. So, sale of clothes, parang gano'n, of garments, gano'n po. Tapos, yung sales, actually, kung marami kang books, for example, marami kang subsidiary, pwede mo rin yung ilagay sa subsidiary sales journal. Pero, yun yung mga additional books na kung kailanganin mo lang. Oo, yun po. So, yun po yung sa cash. So, nagbenta ka. Siyempre, may subsequent na expense ka doon. For example, siyempre, inventory yun. So, may cost of sales ka. So, ang ano doon, debit cost of sales. Sa journal tayo ngayon na debit cost of sales, tas credit inventory. So, yung cost of sales na yun naman yung ilalagay mo sa cash disbursement form. Cash disbursement journal kasi expense mo. Oo. Pwede bookkeeping na dito. Ganun po yun. Cash disbursement. Yun ba yung pangatlo? Yun yung pangatlo. Kasi meron pa tayong ledger. Summary. Bakit ba hindi na lang naging isa? Pag-uwi natin ang accounting cycle. Ano ba yung ledger? Yung ledger po, parang summary ng per account. Final entry book For yan. example, Mas maiksi to. Ay, hindi. Summary siya. Summary siya. For example, yung, syempre, for all accounts naman siya. Di yung kagaya ng By cash account receipts title ang ano niya. Di kagaya ng cash receipts na cash lang or cash disbursement na expenses lang, yun lahat. Transaction Practically, siya, monthly basis. Si journal, daily basis. Si ledger, monthly basis siya. Yes. So, ina-expect natin dyan, 12 entries. January to December. Ganun. Yes po. Yun yung tinatawag T-account. Yes po, yun yung T-account. Basic accounting, T-account yan. Unang alphabetical to. Alphabetical usually. Accumulated depreciation. Gawa tayo ng video, Miss Marge, na ito yung... Paano? Oo, sige, gagawa tayo. Direct. Dapat may whiteboard kayo sa likod. Para sa lahat. Accounts, parang series. Oo, sa ano yun, yung general ledger na tayo, no? Opo. O, yung Simple sinabi niya, summary. account, ang T-account to. Tapos, ang account title, cash. Doon tayo sa cash na lang. So, yung example kanina na cash sales transaction, ang entry niya, debit. So, Debit ka. ang T-account dito may DR, debit, at saka CR, credit. So, dito mo i-record yung sales transaction dito sa kaliwa na cash, may reference number ba doon, may journal, and then mayroong ganon. So, parang isang account, T-account, isang title, i-summarize yun ang lahat ng debits and credits under the account ng cash. Okay. Tapos at the end, isummary yan kung ano ang diferensya nila, kung credit kung debit, syempre debit yun. No? Kasi ang malaki ang debit kaysa credit, i-deduct yun, ang balance, ang amount, ang remaining amount, that amount will be reflected doon sa balance sheet na financial, one of the financial statements na i-attach mo sa annual income tax return. Diba? So, pwede tayo mag-produce ng video per journal, per ledger. Alam mo, actually, maraming gusto niyan na kasi need nila. Kasi minsan, hindi naman sa pagsisira ng mga, meron din kasing hindi masyadong honest na accountant or yung Dapat alam din ng owners. Oo, kasi importante na ikaw mismo, alam mo. Bahala na mag-hire ka, basta alam mo pa rin. Kasi pagdating ng panahon, wag ka talagang pipirma ng returns na hindi mo binasa. Maraming nangyayari na yan. Ignorance of the law excuses no one. Kasi nasa return, di ba, before ka mag-affix sa signature, I hereby, under the penalty of perjury, I hereby attest the correctness of the information indicated therein. Nagpirma ka pag magkakaso. Hindi mo tiningnan, 0 ang nilagay ng bookkeeper mo. Alam mo naman may transaction ka. So, importante na alam mo din talaga. Maski basic lang, enough naman yun.
kung marami ka namang pera, di hire ka lang. Pero ano ko talaga, never give 100% trust. Pareho lang yan sa marital ano mo. Sa relationship, talagang pinaka maliit na percentage, at least 10% i-reserve mo. 90 lang lagi. 90 lang. Pinakamataas na yung 90% na trust ibibigay mo. I-reserve mo yung 10 para may distrust ka. It is the one that will sarili mo na to check. Kasi ikaw rin mapupuruan. Wala namang, you are the owner is solely responsible for any responsible. Lalo na kung violation. soy prop ka. Ay, oo. Wala kang ibang masisi. Masama mo lang sa problema ang bookkeeper or accountant mo pag ang under declaration is 30% or more. Just, Kung below, ikaw ay mag-isa. Ibablock ka pa niyan. Tama. Okay, anyway. Tuloy natin muna. Commercial break muna tayo, Miss March. Okay, so stay updated with your filing obligations. Kaya naman, file early and stay compliant. And update your books. Yeah, tama. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si RD Tony Ilagan ng Revenue Region Number 8A Makati. At nais ko pong ibahagi sa inyo ang aming patuloy na pagsisikap upang maisakatuparan ang ating layuning mahusay na serbisyo katumbas ng buwis mo. Hinihikayat namin ang lahat magpayag ng maaga, magbayad ng tama, at maging katuwang sa pag-unlad ng ating bayan. Sa RR8A Makati, hindi lamang kami taga-singil ng buwis, kami ay inyong kaagapay, laging handa tumutulong, laging handang maglingkod. At para mas maging accessible ang ganitong kaalaman, narito po ang Entry Pinas TV. Mayroon na po aming podcast na maaari niyong subaybayan sa Spotify, Facebook at YouTube para mas maging updated at informed tayo sa mga usaping negosyo at BIR compliance. Maraming salamat po at sama-sama nating ituloy ang pag-usag ng Makati para sa isang mas maunlad na Pilipinas. At nagbabalik po ang Entry Pinas TV podcast. So, nandito pa rin po tayo sa Books of Accounts. Balita ko po may tumawag. Ano po yung question? Ang tanong ay regarding sa registration ng books of accounts. Kung pwede ba online or continue pa rin yung manual na renewal of books of accounts. Actually, ngayon po, highly encouraged na online. Special cases na lang. Parang sa filing po ngayon, kailangan talaga file online na. Parang ganun din sa registration ng books. Exception lang kung, for example, ang ginagamit nating system, which is yung ORUS, is down or may may special advisory na magpatatak muna dito. Ganun po. So, na-mention ko yung ORUS. Actually, hindi lang sa registration ng books, kahit sa pag-apply ng TIN, sa marami na pong tayong magagawa sa ORUS po. Yun lang, kailangan natin gumawa muna ng account doon. Create yung account, tapos sunod-sunod na yung mga process doon, pipili ka na ng kung ano yung applyan mo, whether 14, for pero sa special case books ang pinag-uusapan natin. Yung may specific na tutorial, CBIR po, RMC 3-2003. Doon po actually parang naka step by step na doon. Parang walkthrough, no? Yes po, walkthrough na po doon sa system. Hanggang sa pag-print po nung yung QR na ididikit natin doon sa books para as proof na registered na siya. So RMC 3-2003 po. Yun po yung walkthrough natin. So maraming updates talaga sa mga document coming from BIR. Yes. Ang COR, may QR code na, may seal badge pa. Tapos yung ATP din natin, yung magpapagawa resibo, may QR code na rin. Tapos ito yung QR code going to where po yun? let's say ATP, yung return, no? BIR Form 1921 yata yon. Ngayon, dati walang QR code kasi ito ang kadalasan ay pinipeke na document.
Kasi nagmamadali sila, hindi nila so pinipeke yan. Kaya ngayon, nilagyan na yon for internal control purposes, nilagyan ng QR code. Ang laman ng QR code, yung information, the name of taxpayer, nag-apply ng ATP, the date of approval, mga something like that, TIN nito. Likewise, ganun din ang sa COR. Ang laman doon sa QR code, name of the taxpayer, the TIN, and the date of na rehistro siya sa BIR. So, there's no way na pwede mong pikiin ang mga Kahit PIN ID po, di ba, may Oo, QR na rin. may QR code na rin. Halos nilagyan na lahat. Kasi rampant ang pagkatake. Peke ng So, at sa libro din, dati kasi, yearly ang pinaka noon pa, ewan ko kung sa BIR pa, nasa BIR na kayo. Kasi noon yan ang pinakamahabang pila. Kasi ang regulation sa renewal of books of accounts, ang deadline is last working day of the current year. So, it's usually December 29. Haba pila, hanggang EDSA yan. Ngayon, wala nang pila. Kasi, yun nga yung pinapatupad. May RMC, something I forgot. Hindi na annually. Opo. Kung hanggang hindi, sa maubos na. hanggang maubos or 2 to 3, saka ka pa mag-renewal ng registration ng books. Pwede magamit na, may possibility na ang libro mo for this year, magamit mo pa next year kasi konti lang ang transaction mo. So, ina-allow na yan. May RMC pertaining to Lalo that. for the yung sa ledger, yung sa Or manual Oo. users, specifically. Kasi pagka mga loose leaf, Parehas pa required rin. siya Oo. na yung 30 days. Oo, kasi i-bound yun, no? Apo. I-hardbound yan. 30 days from the year end. Sa manual lang yun. Sa manual RMC. walang expiration. Walang. Hanggang maubos. Hanggang maubos. So, yun ang mga pagbabago ngayon sa libro. Ang registration, no? Opo, registration online na, Sir Orus. Oo. Pinapatupad na talaga nila. At saka, maganda din yan, benefit doon sa kung yung taxpayer ay hindi nag-update ng libro, hindi that ma-check ni BIR kasi online lang. Pero i-update pa rin niya kasi during the tax mapping operation ni BIR, doon na-check, doon masisilip yung libro mo. Okay, so salamat sa ating mga guest mula sa BIR, RDO 50, si Danica and Hansel. At maraming salamat din po sa ating mga viewers and listeners para sa inyong mga tanong. Okay, so follow FB page of BIR RDO 50 South Makati as well as Entrepinas TV podcast for more updates. Once again, this is Entrepinas TV Podcast, your partner in business and beyond. See you next season.